Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Yung difference ng divorce, may idea ng divorce and annulment. Okay. Di-disclaimer ako. Di-disclaimer, hindi ako abogado or mambabatas. Pagkakaalam, yung divorce ay para silang legal procedure. Sa divorce lang, it's a legal procedure na pag nagawa, pag successful, it means na end yung it's an ending of a valid marriage. Tapos yung, I think yung status niya maging divorced na. Yun. So parang in-acknowledge na may marriage at nag-end yun. Sa annulment, wala. Parang cancelled. Null and void marriage. And, parang bumabalik sila sa pre-married state. Yun yung basic na parang terms back and to zero. difference. Oo. Parang yung unang attempt nyo, yung attempt nyo ng pagpapakasal is walang bearing yun. Wala. Yes. Single ka ulit. Nahirap sa Pilipinas, no? Baga kung 10 years ka na, o more, back to zero ka, ilang taon ka na. So, yan yung anak mo. Kung may pasa yung annulment nila, di ba? Yun. Sige. Inisip ko din na parang yung difference din, parang isa sa parang advantage ng sa divorce. It covers din mga provisions ng yan, yung child support, custody, spouse support, financial requirements, ano ba yun, yung mga kunwari conjugal properties kayo, mapag-uusapan yan or pwede yan mag-continue. Pag annulment kasi, walang provisions sa mga ganun. Yung conjugal properties, walang civil settlement, parang mas medyo, kasi ito mga list ng questions natin. Sa iba-ibang part ng community ito, iba-ibang iba-ibang community ito na pinanggalingan eh. So yung iba dito talagang legal matters eh. Siguro yung, hindi ko na siya narinig ko kasi. Cheers pare. Sa point of view ninyo, ano yung usual na cause ng pag-divorce ng mag-partner? Siyempre sa atin wala pa yan eh. More on annulment lang sa atin, di ba? Ano? One for the road? So, either divorce or annulment. Ano yung usual na causes? Wala. Number 1, I think, yung infidelity. No? Infidelity ng partner. Sa divorce to Oo. Infidelity, cheating, other factors, may bisyo, addiction, substance abuse, physical abuse, psychological abuse, or financial matters. Either hindi nakaka-provide or financial difficulties. Minsan iba sexual ano yan? perversions or disorders. Pero yun yung... Like Cesar Montano, gano'n. Di ba yun yung kaso nila? So hindi multo yun? Kasi nga ngayon, wala akong multo pa rin. Multo yun. Saka, psychological incapacity, kasama yan sa True. Kumbaga, pwedeng late na lamang ng partner o kaya for ilang years silang kasama, saka na nag-break down sa partner. Tapos wala na, hindi na makasabay. One nachos, coming up! So may ano yun? Pwedeng tanggapin yun sa divorce o sa annulment? Sa annulment, ang alam ko is ang mga grounds for annulment, psychological incapacity, impotence, Excuse me. Hindi ka makapag-bear. Psychological impotence, STDs, rape, yung consent ay fraudulent, hindi honest, yung parang consent ng marriage. STD? Pag nagkaroon ka ng STD pero outside yun. Pero,
Kaya parang kinikriticize na kulang yung annulment kasi wala siyang provisions for abuse, for addiction, yung mga ano ba? Oo. Rape, mga so more of ano siya, psychological incapacity, infertility, consent, yeah. And pwede yun yung mga abuse ganyan, pwede siya sa legal separation, pero kasi pag legal separation, married pa rin yung status mo, hindi ka pwede mag-remarry. Hala, sayang naman. Sa divorce, yung divorce na absolute divorce din, parang ang kasama na sa grounds yung addiction, yung abuse, yung financial. So yung psychological incapacity na meron yung partner mo o yung isang couple, hindi siya, pwede siyang tanggapin sa annulment sa divorce. Yes. So, pero ano yun, may mga burden of proof na yun. Pero yes, psychological incapacity. Papasok ka doon. I-shot mo! Dati, oo, parang kailangan may mga psych report, may ganun. Pero I think ngayon, na-establish nila na pwedeng legal concept ang psychological incapacity. So, yun yung idea ko sa alam ko. Pwede nang hindi psych. Although, usual process pa rin yung may psych report. Ganun? Hindi ako galit! So kung illegal lang, puro legal lang, paano sila nag-come up sa na may psychological problem ng tao na to? Parang yun yung accounts, parang may burden of proof pa rin dun sa nagka-file talaga. So, pwedeng accounts, tapos i-ano ng judge, validate, ganyan. Pero, ano ba? Yung usual na way, Kasi legality kasama pa rin talaga legality yung pag-usapan. pag-ano ng side. Yun yung ideal. Pero I think na sa iba, tanggap na nila na legal. Parang na lang. reference na lang kayo. Oo. Pero pagdating sa korte, hindi nyo kailangan umappear or bibida-bida doon. Di ba? Okay yung Ayaw ko rin joke. main character. May problema to. Pwede Kumbaga, sila. may certificate lang, ito yung report. Tapos sila na yung mag-discuss doon sa court. Make sense na. So sir, baka may naiisip kang Patay, wala akong ambag. so yung mga yun, dapat medyo heavy din yung case o yung report. No? Yung dapat medyo heavy yung psychological incapacity. Yung parang in a way na hindi talaga the marriage won't be possible. So, severe na personality disorder, severe na psychosis, or may harm na sa iba, yung mga ganun, mabibigat talaga. Hindi na, kasi may ibang mental conditions na parang Pwede ba? Oo, pwede. Like depression. Curious lang ako dun sa isang concept kanina, yung mga nagiging reason. Yung mga nagiging factor para sa divorce. Yung sexual, parang Sexual abuse. Disorder. yung, ito ba yung mga, yung kanya, isang part, may kakaiba siyang, may kakaiba siyang ginagawa sa sexual na hindi healthy. Tama ba? Yung pagkakaano. Hindi permissible sa partner. Oo, ano parang ayaw. Pwede, kasama yun, no? Parang pag hindi consensual yun, grounds din yun. Or yung mga sinasabi niya na perversions na act, no? Yeah. Yun. Kasama rin sa magiging grounds ng divorce bill if ever. Yung, for example, may partner ka, tapos na gender reassignment siya. Diba? Mga ganun. Nagpalit. Oo. Or naging may iba siyang, like, gusto na niya ng same-sex, yung mga ganyan.
kasama yun na pwede kami divorce. So, magpo-fall din yung sa inyo? Hindi, Sa- sa bill. Sa bill? Kasama siya na grounds for divorce. Okay. Gender assignment. Pero hindi necessary sa psychological problem. Hindi siya bakit sa ganun. But hindi siya treated as psychotherapy. Gender. Kaya gusto ko yung psychology. So ano lang, yung mga mabababaw, depression, tapos parang hindi masyado hindi siya ititake lang siya ng light ng korte, yung mga depression lang na problema. Para lumusot yung divorce o annulment. Basta ang ano dyan is kailangan, parang mahirap din sabihin na light ang depression. Pero may mga certain na disorders talaga na parang masasabi mo, marirender mo na, ay, Schizo. Oo, parang may psychological incapacity siya. Hindi siya pwede mag-continue ng marriage. Kunwari, hindi ako pwede makapag-provide sa family ko pag ganito na. Yung mga ganun. So talagang case to case talaga. Hindi Or yung personality disorders, usually. suicidal o homicidal. Diba? Homicidal, oo. Tapos, rape, no? Kasi may mga mag-couple na mga babalitaan mo, ni-rape siya ng asawa niya. Kasi nga, yung sexual consent. Yes. So, pwede rin yun sa psychological problem. Hindi naman necessary. Pwede yun as, well, oo, pwede kasama yun sa report, syempre. Yes. Pero kasama na rin yun sa grounds ng divorce, sa divorce. Again, Cesar Montano ulit yun. Walang sa pinapakalanan na Wala. isa na balita, diba? Batay ko yun. Ayun, siguro ito.